Magaan ang daloy ng trapiko ngayon sa North Luzon Expressway pero mamayang hapon, asahan na raw ang pagdagsa ng mga didiretso sa probinsya mula sa trabaho. At may ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Rafi, yung mga pauwi sa probinsya sa norte, yung banayad pa. No? Yung lahat ng toll gates ng NLEX at SCTEX ay banayad pa. Yung papunta sa norte. Pero yung galing sa probinsya, papunta ng Maynila, specifically itong Balintawak, nako, medyo moderate to heavy na yung daloy ng trapiko. Ganun din yung exit ng Mindanao, yung pabalik. At kagaya ng sinasabi mo, after work pa mamaya, inaasahan kasi Rafi, yung sinasabi naman pagdagsa ng mga motorista, pauwi sa mga probinsya. At ang estima dyan ng NLEX, aabot ng plus 15%. Ang volume ng sasakyan sa kanilang daily average na 250,000 vehicles. Sa ngayon ay banayad pa naman, wala pa rin naiuulat na anumang minor o major accidents along the road at walang dahilan para magpa-traffic kung hindi talagang volume lang ng sasakyan ng paluwas ng Maynila. May mga particular na toll gates, Rafi, na binabantayan sila na traditionally ay humahaba yung queue ng mga sasakyan. Yan yung, of course, yung Balintawak, yung Mindanao, papasok ng NLEX, yung Bukawi at yung Tarlac. Exit papuntang SCTEX. Mga oras na ito medyo 5 to 6 vehicles ang queuing ng exit ng Tarlac. Papasok na yan ng SCTEX. Aside from that, yung the rest of the other toll gates ay okay naman. Bigay lang natin, Rafi, yung hotlines na pwedeng tawagan ng mga motorista kung sila magkakaroon ng aberya o problema sa kanilang biyahe. Yung NLEX hotline ay 580-8910 o kaya ay 3-5000. At kung sa SCTEX naman kayo magkakaproblema, ay meron silang hotline na 0920-96 SCTEX. Yan yung mga numero na pwede nilang tawagan. Yung sinasabi nilang peak hours magsisimula after work hanggang tomorrow morning. And then ang babantayan nilang susunod na petsa na ay yung Lunes at Martes na inaasahang pagbabalik naman sa Maynila ng ating mga kababayan. Rafi. So Mark, kung maluwag pa yung mga palabas ng Metro Manila, yung pinapakita mo nga, napapasok naman ng Metro Manila, dahil ba dyan masikip yung EDSA, kaya naiipon dyan sa may Balintawak area, Mark? Oo, kasi yung pagka-exit ng Balintawak exit, nag-i-extend na yung traffic na yan ng volume ng sasakyan. Magkakasama na yung mga truck, mga delivery trucks, mga buses hanggang sa may Cloverleaf area. So talagang tukod na. Sa kabilang side naman, yung mas maunang exit yung Mindanao ay ganun din yung haba ng pila ng mga sasakyan papasok ng Metro Manila. At makikita mo rin na karamihan dyan ay mga malalaking delivery trucks din at volume altogether sa mga 5-lane road na yan ng Mindanao exit. So sa mga papasok ng Metro Manila, Mark, talagang tiyaga-tiyaga lang dahil wala kayong maiiwasang kalsada. I'm sure pati yung MacArthur Highway, ganyan din yung magiging sitwasyon. Yes. Mark, Oo, at saka pagka naman talagang papasok ka ng Metro Manila, dalawa lang pagpipilian mo, magmi-Mindanao Avenue ka o yung Balintawak. Pero sa ngayon, we will suggest na mag-Mindanao Avenue ka. At least yung Mindanao Avenue kasi moving naman. Kahit na makapal yung volume ng sasakyan, moving naman. Pero hindi kagaya nung haba nung Balintawak exit. Yun yung medyo tumutukod talaga, moving pero mas slow compared to Mindanao Avenue exit. At Mark, may balita na ba kung bubuksan na yung bagong paved na road widening na ginawa ng NLEX mula Santa Rita hanggang San Fernando? Bagamat hindi pa raw kasi kumpleto yung lane markings, baka buksan na dahil inaasahan nga mamayang hapon, idadagsa na yung mga motorista panorte, Mark. Oo. Sa oras na to hindi pa bukas pero ihahabol daw nila yan Rafi at ihahabol nila yung mga angkop na signages to make it safe. Pero sa inaasahan nilang peak hours starting tonight, late today hanggang bukas, ipipilit nilang ihabol yung mga additional lanes na yan para makaluwag-luwag. At simula rin noong December 29 hanggang January 3 ay kinancel muna lahat ng road repairs para hindi rin makaabala sa mga babiyahe, Rafi. Okay, good luck na lang sa mga bibiyahe. Maraming salamat, Mark Salazar.